Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Pag mayroon saging mga kaparmers, walang nagluluto. Pag wala naman saging, hanap ng hanap. Nalalanta na lang. Dami dito pa oh. Lanta na. Hinog na mga kaparmers. Ganyan talaga ang Pilipino. Pag meron, ayaw. Pag wala, hinahanap. Maraming salamat sa napakasarap na kape, mga kaparmers. Sa araw na ito, mga kaparmers, mamamasko tayo kay Kapitan. Merong mga binabibigay si Kapitan dito sa aming lugar. Yan mga kaparmers. Marami binamimigay ni Kapitan. Dito si Kapitan. Namimigay ng pamasko. Ano wala diferensya? Ha? Parang wala. Umaga pa lang mga kaparmers. Okay, sige. Bigyan na kita. Mahama na yung pila. Christmas ha? Merry Christmas. Si Papa nauna. Next to po. Ha? Dami yung maagang pamasko ni Kap. Pero ito yung mga mistake. Pagkano ito siya? Hindi ka. Yan o. Duhol na lang yung... Dami dun. May tulog kang kuwati. Ano na? Si Konsehal mga kaparmers namimigay. Anta kuya, may panhatag ka na naman. Parang ka na ito. Parang ito. Kuwan, kan lilit ko lang ako nusa. Ako lang kanusa. Nahatid siya ay Konsehal ng pamasko. Makikita natin mga kaparmers, bawat tao na nanggaling doon sa bahay ni Kapitan, mayroong mga dalang hamon o bag. Yan po yung mga pamasko ni Kapitan. Ham. Panalo na ito mga kaparmers. Libre. Spaghetti na lang at saka slice bread ang kulang. Kompleto na yung ating Pasko. At ang importante, kasama yung ating mga mahal sa buhay. Maglilinis sana ako ng sasakyan kasi gusto ko bago magpasko malinis yung ating sasakyan. Pero bago ang lahat, puntahan muna natin yung ating nagtatrabaho dito sa farm. Baka yung ating mga Madre de Agua natabunan ng mga kawayan. Kasi ang kanilang target ngayon, yung aking sinabi, kailangan dahan-dahan lang. Hindi ko kailangan na mabilis. Ang importante ang Madre de Agua hindi matabunan. Kasi 1 year natin inantay yan. Tapos ngayon na malago na, matatakpan lang ng kawayan. Sabi ko kahit isa-isahin lang, walang problema. Yung dalawa na nagtatrabaho sa ating farm, yung pa rin na aking kinuha, half day lang yan sila. 250 mga kaparmers. Snack lang, walang lunch. Yan ang gusto nila. Sabi ko may lunch. Pag may lunch 200, 250 pag walang lunch. Sinusunod ko lang yung gusto nila. Pero mayroong snack. Lilinisan na yung yung ang sakit kinagat ako. Lapinig ang tawagin. Nagliparan, sakit. Dito sa ilalim ng nyug. Ha? Hindi. May bahay oh. May bahay. Oh, kaparmers. Kinagat ako. Uy, sus, kilapinig. Hindi ko pito may... Iwan ko, ano bang tawag sa inyo yung kaparmers? Oh, sakit. Maliliit lang. May munting bahay. Gibay daw ang tawag dito sa amin. Nakapumanta kay Yermatin. Pagkakita ito. Sakit ha? Hindi yan magandang biro. Maya mamamagayan. Sumabit lang ako ng konti, nagagat kayo. Ito yung pagitan ng lupa
tinaniman natin ng mga nyog. Pero sabi ni Kayo JR, nandito daw yung bato. Hindi ko alam kung anong batong sinasabi nito. Yung puti or yung pag ginarasi. Patalasad daw. Bubulat to. Nahanap namin yung bato. Bato ni Darna. Nakakita niyo yun eh. Layuhin yun or ano? Buti mo rin paunan at ituloy. Sabihin mo ako naman. Kanto kabila, may bato yun eh. Ang bukan dito sa piscina. Rumay ito sa piscina. Yap, buton sa piscina. Hinahanap namin yung bato. Pero sa ngayon, hindi na namin makita. Baka kinain daw ng atipulo. Lakas din kumain yung atipulo kahit walang bibig. Ang pinakamaganda na lang ito, ipasukat natin yung lupa na ito. Pero sa ngayon, wala pa tayong panahon para sa pagpasukat. Busy tayo sa pagpagawa ng ating bahay, pagpapalinis para mayroon tayong titirahan dito. At maganda na yung view. Minamadali ko ito mga kaparmers para malagay na dito yung mga hayop. May transfer na dito. Dito yung aking plano na ilalagay yung babuyan kasi nandito sa likod. Yung sa harapan parang plaza, doon naman sa may gilid na parang malawak, nandun yung manukan. Magkadiyan kami ha, mabalik lang ako doon. Yan yung ating mga Madre de Agua. Malilim kasi ang lugar na ito mga kaparmers. Gustong gusto ng mga Madre de Agua. Pinapalinisan natin yung ilalim ng kawayan. Iniisip ko pa kung tatanggalin ko or dyan lang siya. Kasi iniisip ko sa panahon ng tag-init magandang lagyan ito ng duyan para mayroon tayong sisulungan. Magwa 1 week pa lang simula ng ating itinanim yung ating Madre de Agua, buhay na yung dahon. Merong ng salingsing. Ano bang tawag sa inyo dyan? Tawag dito salingsing. Paikot yan hanggang doon. Ayan o. Ito yung una pa ito na tinanim. Matataas na yung ating itinanim. Sa panahon ngayon, sa bare months, mas mainam na ngayon tayo magtanim ng mga ganito. Kasi siguradong mabubuhay yan dahil maulan, palaging may tubig yung lupa. Umuulan na naman mga kaparmers. Tusok mo nga, ayusin mo nga yan. Tusok mo, maayos. Sayang din, malayo-layo yung ating pinagdalhan yan. Paikot yun. Alas 7 pa lang ng umaga, binisita muna natin yung ating trabaho sa farm. Sabi ko, gawin nyo lang yung maayos at walang mababali na Madre de Agua. Kasi matagal natin na panahon, inantay yan. Pagkatapos noon, babalik yung aking kapatid. Siya yung magbabantay. Ako naman mga kaparmers, bibili muna tayo ng mga pangdagdag sa ating tindahan. Bili tayo ng beer. Malakas yung beer mga kaparmers. Dahil pag Pasko mga kaparmers, nagkakaubusan yan ng beer. Malakas dito ang beer, bintahan. Kailangan i-balance natin yung ating oras doon sa ating mini grocery at saka dito sa ating farm. Yung ating mini grocery mga kaparmers, yun kasi yung nagsusustain araw-araw na ating mga pangailangan. Kahit pa kunti-kunti lang yun,
doon tayo kumukuha ng pang-araw-araw. Habang hindi pa kumikita ang farm, mayroon tayong mini grocery na kumikita. Kaya minadali ko yung gawin para si Mrs. mayroon binabantayan. Pinagplanuhan ko yun. Iniisip ko yun. Kung magsisimula ako sa farm, hindi ka agad kikita. Kaya nag-isip ako ng solusyon na kikita araw-araw kahit pa konti-konti lang para mayroon tayong pangbayad ng kuryente, tubig at saka wifi. Kailangan planado mga kaparmers ang lahat. Kasi kung trabaho lang tayo ng trabaho sa farm at wala tayong pinagkukunan ng pang-araw-araw, magni-negative tayo. Yung ating munting ipon baka masiro at bumalik na naman tayo sa abroad. So ito yung example at ipinapakita ko sa inyo yung ating for good business kung paano natin gagawin. Ipinapakita ko sa inyo yung ating for good business, paano natin i-manage para magkaroon kayo ng idea. At hindi ko naman sinasabing gayahin nyo. Ang akin lang, magkaroon kayo ng idea, pwede nyong gayahin at dagdagan nyo na ng inyong sariling idea. Ganun lang yun mga kaparmers. Sharing tayo ng idea. Ngayong araw na ito, mag-order tayo ng buhangin. Nagpaalam tayo kay uncle dyan, yung may bahay dyan, na dito sa part na ito, dito ibubuhos. At ngayon kaparmers, nagpa-harvest tayo ng nyug. Ayan o. Marami tayong mga nyug mga kaparmers. Mahal ng nyug ngayon mga kaparmers. 10, minsan 11 yung isang piraso. Kadalasan dito hindi na nagkukupras. Ibinibenta na lang ng bawat piraso. Sa atin yun? Hindi pala mga kaparmers. Yung si uncle yun, kapatid ni Papa, nagpa-harvest. Ayun, ito yung butiki. Papasko na mga kaparmers, bili tayo ng mga inumin. Yun ang mas malaki ang tubo, mas marami ang nailangan. Bili tayo ng manok mga kaparmers. Wala nang oras para magluto, busy palagi. Magkano manok? 260. 260 ang manok. Ang limpo? 240. Paghaluin mo lang. Ito daw may-ari na. Masarap sana yan kaso meron ng may-ari. Tinusukan ng toothpick. Mas malaki yan. Litan mo lang. Testing nga daw, kamarasa. Tikman natin yung baboy nila kapargas. Kung okay ba. Hindi ko malasahan. Kumaya? Lasa. Panalo mga kaparmas. Mas masarap pag mainit pa. Ang pinakamasarap na lechon manok at baboy dito sa Dulagliti. Shout out sa asawa ko dyan, si Rika Soyom, I love you. Ay,
para sa Christmas mga kaparmers. Pero hindi para sa atin, para sa customer. Grabe! Nag-antay kami ng 30 minutes dahil walang stock. Nagkakaubusan. Alright. Ito na mga kaparmers, yung buhangin. Pangalawang truck mga kaparmers. Ang dami nito mga ka-farmers. Ang bawat isang truck ay 3 cubic. So dalawang truck, 6 na cubic ang mayroon tayo na buhangin na in-order. Ang presyuhan 750 bawat cubic. Hoy, salamat. Yeah. Grabe, tulas. Ang halaga nito is 4,500. Dalawang truck na mga ka-farmers. Akala ko gagawin nilang 3 truck kasi sabi nila may problema yung gulong. Pero tatlong cubic bawat isang buhos. Nangangamoy bahay na mga ka-farmers. Kung kaya ko, kaya nyo rin yan.